Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang binatang si Tino. Isang ulilang magsasaka na tila sinusubok ng tadhana mula pa pagkabata. Ang kanilang kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid, at sa bawat malakas na ulan ay tumutulo ang bubong na para bang umiiyak kasama niya. Lumaki si Tino sa hirap. Maaga siyang namulat sa realidad ng buhay, na ang sikap ay hindi laging sapat at ang kapalaran ay hindi pantay ang hatol sa lahat. Araw-araw, gigising siya bago sumikat ang araw upang magbungkal ng maliit nilang lupain. Ngunit kahit anong tiyaga ang gawin niya, tila mailap ang ani sa kanya. Ang lupang sinasaka niya ay tuyot at matigas, para bang matagal nang tinalikuran ng biyaya. Kung minsan, napapaupo na lamang siya sa gitna ng bukid, pinagmamasdan ang manipis na tanim na palay na hirap tumubo. Hanggang kailan kaya ganito? Mahina niyang bulong sa sarili isang umaga. Wala siyang ibang kasama sa buhay kundi ang lumang kalabaw na si Berto at ang alaala ng kanyang mga magulang. Namatay ang kanyang ama sa sakit at ang ina naman ay pumanaw sa pagod at gutom ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, si Tino na ang bahala sa sarili. Sa baryo, kilala siya bilang masipag ngunit malas. May mga pagkakataong tinutulungan siya ng mga kapitbahay, ngunit karamihan ay abala rin sa kani-kanilang paghihirap. Isang hapon, habang pauwi si Tino mula sa bukid, napansin niyang halos wala ng laman ang kanyang sako ng bigas. Tinitigan niya ito ng matagal bago bumuntong hininga. "Kailangan ko nang magtipid," sabi niya. Pagdating sa kubo, nagsayang siya ng kaunting bigas at nilagyan ng asin ng tubig upang magkalasa. Tahimik siyang kumain habang ang hangin ay marahang humahaplos sa dingding ng kanilang bahay. Kinagabihan, habang nakahiga sa banig, hindi siya dalawin ng antok. Marami siyang iniisip, utang sa tindahan, paparating na tagtuyot, at ang unti-unting pag-asa na tila nauupos sa kanyang dibdib. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ay nagtungo siya sa bukid. Bitbit ang asarol, nagsimula siyang magbungkal sa isang bahagi ng lupa na matagal na niyang hindi nagagalaw. Habang ibinaba niya ang asarol sa matigas na lupa, may kakaiba siyang napansin. May maliit na bunton ng lupa sa gilid ng pilapil. Noong una, hindi niya ito pinansin. Akala niya ay karaniwang punso lamang ng langgam. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbubungkal, napansin niyang tila mas malaki ito kaysa sa karaniwan. Lumapit siya. Doon niya nakita ang makapal na hanay ng mga langgam na abalang-abala sa pagpasok at paglabas sa kanilang lungga. Ngunit may isang bagay na agad niyang napuna. Ang mga langgam ay tila kumikislap. Napakunot ang noo ni Tino. "Bakit parang may kinang?" bulong niya. Lumuhod siya upang mas mapagmasdan ang mga ito. Sa tama ng sikat ng araw, malinaw niyang nakita na ang katawan ng ilang langgam ay may bahid na tila ginto. Napailing siya. "Pagod lang to," sabi niya sa sarili. Tatayo na sana siya nang may mapansin siyang kakaiba. May isang langgam na mas malaki kaysa sa iba, at ito ay dahan-dahang umaakyat sa kanyang paa. Hindi niya ito agad tinaboy. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Nanatiling nakatitig si Tino sa langgam na gumagapang sa kanyang paa. Karaniwan, agad niya itong ipapagpag. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang umakyat ang malaking langgam hanggang sa kanyang bukong-bukong. Sa sikat ng araw, muli niyang nakita ang kakaibang kinang sa katawan nito. Hindi iyon pangkaraniwan. Para itong pinahiran ng pinong pulbos na ginto. Napasinghap si Tino. "Hindi ito normal," bulong niya. Maingat niyang inilapit ang kamay at marahang iniharang ang daliri sa daraanan ng langgam. Sa halip na umiwas, huminto ang munting nilalang at tila tumingala sa kanya. Doon siya kinilabutan. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya. Napailing siya
upang itaboy ang kakaibang ideya. Guni-guni lang, sabi niya sa sarili. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may maliit na bagay na nahulog mula sa bibig ng langgam at tumama sa kanyang balat. Isang butil. Agad niya itong pinulot. Napatitig siya. Ang hawak niya ay tila isang napakaliit na butil ng bigas, ngunit kumikislap ito na parang ginto. Napakunot ang noo ni Tino habang iniikot-ikot iyon sa pagitan ng kanyang mga daliri. Butil lang naman ito, mahina niyang sabi. Ngunit may kakaibang bigat ang munting bagay. Hindi ito tulad ng ordinaryong ipa o butil ng palay. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Muling gumalaw ang malaking langgam at bumaba sa kanyang paa, saka naglakad pabalik sa punso. Hindi na ito hinabol ni Tino. Sa halip, matagal siyang napatitig sa hawak na butil. Maya-maya, tumayo siya at inilagay iyon sa bulsa ng kanyang kupas na kamiseta. Nagpatuloy siya sa pagbubungkal, ngunit hindi na siya mapalagay. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nakita. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga siya sa ilalim ng punong mangga. Doon niya muling inilabas ang munting butil. Sa liwanag ng araw, mas luminaw ang kakaibang kinang nito. Subukan ko nga, bulong niya. May naalala siyang lumang paniniwala ng kanyang ama, na kung minsan, ang mga kakaibang bagay sa bukid ay may dalang hiwaga. Bagamat hindi siya madaling maniwala sa pamahiin, wala namang mawawala kung susubukan. Maingat niyang kinagat ang butil. Bigla siyang napaatras. Matigas ito. Hindi parang bigas. Mabilis niyang inilabas sa bibig ang butil at napalunok. Haray, parang metal, sabi niya habang hinihipan ang ngipin. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi ito ordinaryong butil. Agad niyang binalot ang bagay sa piraso ng lumang tela at itinago sa kanyang bulsa. Kinagabihan, matapos ang maghapong trabaho, nagtungo siya sa maliit na tindahan ni Aling Sela sa baryo upang bumili sana ng asin at kaunting tuyo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may ideyang sumagi sa isip niya. Lumapit siya sa lumang timbangan sa gilid ng tindahan. Aling Sela, mahina niyang tawag. Pwede po bang magpatimbang? Nagtaas ng kilay ang matanda ngunit tumango. Ineng, ano yan? Tahimik na inilabas ni Tino ang munting butil at inilapag sa timbangan. Sa una, parang walang nangyari. Ngunit maya-maya, dahan-dahang gumalaw pababa ang isang panig ng timbangan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Ha? Ang liit niya na? Hindi nakapagsalita si Tino. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, may kakaibang pag-asa na sumibol sa kanyang dibdib. At hindi pa niya alam, ito pa lamang ang simula. Hindi makatulog si Tino ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniikot sa palad ang munting butil habang nakahiga sa kanyang banig. Sa liwanag ng gasera, lalo itong kumikislap, tila babuhay at may sariling lihim na gustong ibunyag. Hindi na siya mapakali. Bumangon siya. Lumabas ng kubo. Tahimik ang baryo. Tanging huni ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa dibdib ni Tino, malakas ang pintig ng kaba at pananabik. Babalikan ko bukas, bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang hindi siya makapaghihintay. Kinuha niya ang kanyang lumang lampara at agad naglakad pabalik sa bukid kahit gabi na. Habang papalapit siya sa pilapil, napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa bahaging iyon ng lupa. Ang mga dahon ng damo ay bahagyang gumagalaw kahit halos wala namang hangin. Tumigil siya sa tapat ng punso. Sa dilim ng gabi, mas kapansin-pansin ang kakaibang kinang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong punso ng langgam ay tila may bahid ng ginintuang liwanag. Mahina ngunit malinaw. Diyos ko, mahina niyang sabi. Lumuhod siya. Tahimik. Maingat. Pinagmasdan niya ang hanay ng mga langgam. Ngayon ay mas malinaw,
Hindi lang isa ang may kinang. Marami sa kanila ang may bahid na parang ginto sa katawan. At sa gitna ng punso, may mas malaking butas. Napakunot ang noo ni Tino. Hindi niya ito napansin kanina. Ang butas ay mas malalim kaysa sa karaniwang lungga ng langgam. Para itong maliit na lagusan na papaloob sa lupa. Biglang may gumalaw sa loob. Dahan-dahang lumabas ang malaking langgam na nakita niya kanina. Ngunit ngayong gabi, mas kapansin-pansin ang anyo nito. Mas malaki. Mas matingkad ang kinang. At sa bibig nito, may dala na naman itong kumikislap na butil. Napigil ang hininga ni Tino. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya kumurap. Ang malaking langgam ay lumapit sa gilid ng punso at marahang ibinaba ang butil sa lupa, tila sinasadyang ipakita. Parang iniaalok. Napatingin si Tino sa paligid. Walang ibang tao. Dahan-dahan siyang nagabot ng kamay. Huminto ang langgam. Hindi umatras. Hindi umatake. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Maingat niyang pinulot ang butil. Mas mabigat ito kaysa sa nauna. Mas maliwanag ang kinang. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang lupa sa ilalim ng punso. Napaatras si Tino. May mahina ngunit malinaw na ugong mula sa ilalim ng lupa. Parang may matagal nang natutulog na bagay na unti-unting nagigising. Lumakas ang tibok ng dibdib niya. Gusto niyang tumakbo. Pero may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Muling gumalaw ang malaking langgam. Umakyat ito sa isang maliit na nakausling bato sa gilid ng punso at huminto. Pagkatapos, yumuko ito. Parang nagbibigay galang. Nanlamig ang batok ni Tino. Dahil sa unang pagkakataon, malinaw sa kanyang isip. Hindi ordinaryong mga langgam ang kanyang kaharap. At ang punso sa harap niya, may itinatagong hiwaga na kayang magbago ng kanyang kapalaran. Hindi agad nakagalaw si Tino. Nakatitig lamang siya sa malaking langgam na tila nagbibigay galang sa ibabaw ng maliit na bato. Ang lampara sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig kasabay ng panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi na ito basta guni-guni. May kung anong hindi maipaliwanag na nangyayari sa kanyang harapan. Dahan-dahang bumuntong hininga si Tino at pilit pinakalma ang sarili. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay, ngunit ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng kaba. Hindi takot, kundi tila paanyaya sa isang lihim na matagal nang naghihintay. Muli niyang tiningnan ang butil sa kanyang palad. Dalawa na ngayon ang hawak niya. Parehong kumikislap. Parehong mabigat para sa kanilang laki. Kung ano ka man, mahina niyang bulong sa malaking langgam. Hindi kita sasaktan. Hindi gumalaw ang langgam. Ngunit may kakaibang nangyari. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang hanay ng maliliit na langgam sa paligid ng punso na para bang nagbibigay daan. Sa gitna nila, mas luminaw ang maliit na lagusan pababa sa lupa. Napakunot ang noo ni Tino. Pakiramdam niya ay inaanyayahan siya. Nilunok niya ang kaba. Dahan-dahan siyang yumuko at inilapit ang lampara sa bunganga ng lagusan. Sa loob, may bahagyang ginintuang kislap na sumasalubong mula sa kailaliman. Hindi niya makita ang dulo. Napaatras siya ng bahagya. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit bago pa siya tuluyang umatras, muling gumalaw ang malaking langgam. Umakyat ito sa gilid ng punso at marahang hinipo ang kanyang daliri gamit ang antena nito. Parang senyas, parang pangako. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit unti-unting nawala ang takot sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng matinding pag-uusisa. Kinuha niya ang patpat na dala at marahang sinundot ang gilid ng lagusan upang masilip ang loob. Biglang gumuho ang kaunting lupa.
Napasinghap si Tino. Mula sa maliit na siwang, may kumislap ng mas maliwanag kaysa sa hawak niyang mga butil. Ginto. Hindi na siya nagkamali sa nakita. Sa loob ng punso, may maliliit na piraso na tila purong ginto na nakabaon sa lupa. Napaatras siya at napaupo sa damuhan. Umiikot ang kanyang paningin. Kung panaginip man ito, ayaw na niyang magising. Ngunit kasabay ng pag-asa, may malamig na babalaring bumalot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo na ang mga kayamanang galing sa lupa ay may bantay. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa malaking langgam. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Nagbabantay. Biglang naunawaan ni Tino ang isang bagay. Ang punso ay hindi simpleng lungga. Ito ay isang lihim na imbakan. At ang mga langgam, ang mga bantay ng kayamanang hindi dapat abusuhin. Mahigpit niyang isinara ang palad sa hawak na mga butil. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may pag-asang sumibol sa puso niya. Ngunit kasabay nito, may tanong na hindi niya maiwasang isipin. Ano ang kapalit? Magdamag na gising si Tino. Hindi niya makalimutan ang nakita sa loob ng punso. Ang ginintuang kislap na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang dalawang butil na hawak niya ay nakapatong sa lumang mesa sa gilid ng kanyang banig at paminsan-minsan ay nasisinagan ng ilaw ng gasera. Hindi iyon panaginip. Paulit-ulit niya iyong pinatutunayan sa sarili. Pagsapit ng madaling araw, nagpasya siyang subukan ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa isip niya. Kung tunay ngang mahalaga ang mga butil, may halaga kaya ito sa mga tao? Maaga siyang nagbihis at maingat na binalot ang isa sa mga butil sa piraso ng tela. Ang isa naman ay itinago niya sa isang maliit na lata na nakabaon sa sulok ng kanyang kubo. Ayaw niyang maging padalos-dalos. Tahimik siyang naglakad patungo sa poblasyon, kung saan naroon ang maliit na pawn shop at tindahan ng alahas na minsan na niyang nadaanan ngunit hindi kailanman pinasok. Habang naglalakad, mabigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang matagal nang nawala sa kanya. Pagdating sa tindahan, sandali muna siyang nag-atubili sa labas. Marumi ang kanyang tsinelas, kupas ang damit, at halatang halata ang kanyang kahirapan. Ngunit huminga siya ng malalim at pumasok. Sumalubong sa kanya ang matandang may-ari na si Mang Ruperto, isang kilalang mag-aalahas sa kanilang bayan. "Oh, iho, anong maipaglilingkod ko?" tanong ng matanda. Hindi agad nakasagot si Tino. Dahan-dahan niyang inilabas ang nakabalot na tela at marahang inilapag sa mesa. "Pwede po bang ipatingin ito?" mahina niyang sabi. Binuksan ni Mang Ruperto ang tela. Sa sandaling makita niya ang munting butil, biglang nagbago ang kanyang mukha. Napatayo siya. Nilapit ang maliit na lente. Tumingin muli. At saka tumingin kay Tino na may halong pagtataka. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya, mababa ang boses. Kinabahan si Tino. "Napulot ko lang po sa bukid," sagot niya ng maingat. Matagal na tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay marahang inilapag ang lente at muling tiningnan ang butil. "Iho," sabi niya, "alam mo ba kung ano ito?" Napailing si Tino. Huminga ng malalim si Mang Ruperto. Purong ginto ito. Parang tumigil ang mundo ni Tino. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita ang matanda. "Napakaliit nito. Pero napakataas ng kalidad. Saan mo ulit nakuha?" Hindi agad sumagot si Tino. Sa dibdib niya, unti-unting sumisibol ang isang bagay na matagal nang patay. Pag-asa. Maya-maya, marahang nagsalita si Mang Ruperto. "Kung gusto mong ipagbili ito, may halaga ito." Napaupo si Tino.
Ang mundo na matagal niyang kinagisnan, ang mundong puno ng gutom, utang at pagkatalo, ay tila unti-unting nagkakaroon ng bitak. At hindi pa niya alam, ang munting langgam sa kanyang bukid ay magsisimula pa lamang magbigay ng biyaya. Hindi pa rin makapaniwala si Tino sa narinig mula kay Mang Ruperto. Purong ginto. Ang munting butil na halos hindi pansinin ay may tunay na halaga. Habang nakaupo siya sa harap ng mesa ng mag-aalahas, ramdam niya ang bahagyang panlalamig ng kanyang mga palad. "Iho," muling sabi ni Mang Ruperto, mas mahinahon ang tinig. "Kung nais mong ipagbili ito, mabibili ko. Maliit man, pero mataas ang kalidad." Nilunok ni Tino ang kaba. "Magkano po?" maingat niyang tanong. Tinimbang ng matanda ang butil sa maliit na timbangan. Matagal itong pinagmasdan bago nagbanggit ng halaga. Hindi malaki para sa mayayaman, pero para kay Tino. Para iyong biyayang matagal na niyang hindi nararanasan. Halos manginig ang kanyang tuhod. "Sigurado po ba kayo?" tanong niya, tila takot magising sa panaginip. Tumango si Mang Ruperto. "Kung may iba ka pang ganito, iho, bihira ang kalidad na ito." Hindi agad sumagot si Tino. Sa loob-loob niya, bumalik sa alaala ang punso, ang malaking langgam, at ang ginintuang kislap sa ilalim ng lupa. Ngunit maingat siya. Ayaw niyang magsalita ng sobra. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, marahan siyang tumango. "Sige po." Tinanggap niya ang bayad na tila may halong pangamba at pananabik. Mahigpit niyang hinawakan ang perang matagal na niyang hindi nararamdaman sa palad. Paglabas niya ng tindahan, saglit siyang napatigil sa gilid ng daan. Mainit ang sikat ng araw. Ngunit sa dibdib niya, may bagong init na umusbong. Ang pakiramdam na baka, sa wakas, may pagbabago ng paparating. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa tindahan ni Aling Sela. Nanlaki ang mata ng matanda nang makita siyang may dalang sapat na pera. "O Tino, may biyaya ah?" biro nito. Ngumiti lang siya ng bahagya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakabili siya ng sapat na bigas, kaunting tuyo, asin at kahit kaunting kape. Hindi marangya, pero sapat para hindi sila magutom ni Berto sa mga susunod na araw. Habang pauwi siya sa kubo, mas magaan ang kanyang hakbang. Ngunit hindi niya napansin. May isang pares ng matang nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Si Lando, ang kilalang usisero at mapagmatyag na lalaki sa baryo. Matagal na nitong napansin ang pagpasok ni Tino sa alahasan. At mas lalo siyang nagtaka nang makitang may dalang maraming pinamili ang binata pa uwi. Napangisi si Lando. May kakaiba kay Tino, mahina niyang bulong. Samantala, pagdating ni Tino sa bukid kinahapunan, agad siyang nagtungo sa punso. Tahimik ang paligid. Ngunit nang siya'y lumapit, naroon na naman ang malaking langgam. Naghihintay. At sa paanan ng punso, may panibagong kumikislap na butil. Napahinto si Tino. Unti-unti niyang naunawaan ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Hindi nagkataon ang lahat. Pinipili siya. Tahimik na nakatayo si Tino sa harap ng punso. Sa kanyang paanan, malinaw na kumikislap ang panibagong butil ng ginto. At sa ibabaw ng nakausling bato, naroon ang malaking langgam, tila matiyagang naghihintay sa kanyang desisyon. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ni Tino. Hindi na lamang ito tuwa at pag-asa. May kasama ng pag-iingat. Dahan-dahan siyang lumuhod at marahang pinulot ang butil. Mainit ito sa kanyang palad, para bang may sariling buhay. Saglit siyang napapikit. "Maraming salamat." Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Pero tila tama. Sa sandaling iyon, gumalaw ang malaking langgam. Umakyat ito sa gilid ng kanyang kamay at marahang hinipo ang kanyang balat gamit ang antena nito. Biglang nanlamig ang batok ni Tino.
May kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi sakit, hindi takot, kundi parang may mensaheng tahimik na ipinarating sa kanya. Isang babala. Unti-unti niyang naunawaan. Huwag magmadali. Huwag maging sakim. Huwag ipagsabi. Napamulat si Tino. Mahigpit niyang isinara ang palad sa butil at marahang tumango. Maiintindihan ko, bulong niya. Muling bumaba ang malaking langgam at naglakad pabalik sa punso kasabay ng pagbalik sa normal na galaw ng iba pang langgam. Para bang tapos na ang usapan. Tumayo si Tino at naglakad pa uwi, ngunit ngayon ay mas mabigat ang kanyang iniisip. May biyaya, pero may kapalit. Kinagabihan, habang kumakain siya ng mainit na kanin at tuyo, isang simpleng hapunang matagal niyang hindi natikman, may kumatok sa kanyang pintuan. Napakunot ang noo niya. Bihira ang bisita sa kanyang kubo. Lumapit siya at marahang nagbukas. Bumungad sa kanya si Lando. Nakasuot ito ng pamilyar na ngisi. "O Tino," sabi nito na parang walang mali siya. "Napadaan lang ako. Napansin ko kasi. Mukhang naparami ang pinamili mo ngayon ha." Nanahimik si Tino. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang maging kalmado. May kaunting benta lang sa bukid. Maikli niyang sagot. Hindi agad nagsalita si Lando. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang may sinusukat. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. "Ganun ba? Mabuti kung ganon." Ngunit bago ito tuluyang umalis, bahagya itong yumuko palapit kay Tino at bumulong. Sa baryong ito, mahirap magtago ng biyaya. Nanlamig ang batok ni Tino. Tahimik na umalis si Lando. At sa unang pagkakataon mula nang magsimulang magbago ang kanyang kapalaran, nakaramdam si Tino ng tunay na panganib. Hindi agad isinara ni Tino ang pinto matapos umalis si Lando. Matagal siyang nakatayo roon, nakatanaw sa dilim ng gabi. Ang mga salitang binitawan ng lalaki ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sa baryong ito, mahirap magtago ng biyaya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at isinandal ang likod sa kahoy. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi siya mangmang. Alam niyang may duda na si Lando. Lumapit siya sa mesa at maingat na inilabas ang natitirang butil ng ginto. Sandali niya itong tinitigan bago muling binalot at itinago sa ilalim ng lumang lata na nakabaon sa sahig ng kubo. Ngunit kahit nakatago na iyon, hindi pa rin mapawi ang kanyang kaba. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ay nagtungo siya sa bukid. Habang naglalakad sa pilapil, mas maingat na ang kanyang mga mata. Sinusuri ang paligid, nakikinig sa bawat kaluskos. Tahimik ang umaga. Ngunit may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Pagdating sa punso, naroon na naman ang malaking langgam. Naghihintay. Ngunit ngayon, may kakaiba sa galaw ng mga maliliit na langgam sa paligid. Mas mabilis sila. Mas magulo ang kanilang hanay na para bang may hindi pangkaraniwang nangyayari. Lumuhod si Tino. "Anong meron?" Mahina niyang tanong, kahit alam niyang walang salitang sagot ang darating. Sa sandaling iyon, may malakas na kaluskos mula sa damuhan sa likuran niya. Mabilis siyang napalingon. Wala. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi siya nagkamali. May gumalaw. Mahigpit niyang hinawakan ang asarol na dala at dahan-dahang tumayo. Ilang hakbang siyang lumayo sa punso. Paikot na sinusuri ang paligid. Lumipas ang ilang sandali. Wala pa rin. Ngunit nang muli siyang lumingon sa punso, napahinto siya. Ang malaking langgam ay nakataas ang katawan, nakaharap sa direksyong pinanggalingan ng kaluskos. Parang nagbabantay. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Tino. Hindi na ito basta pakiramdam lamang. May nakamasid nga. Mabilis niyang pinulot ang butil na nakahain sa paanan ng punso at maingat na inilagay sa bulsa.
Pagkatapos ay marahang umurong. Hindi siya nagtagal. Hindi na muna. Habang naglalakad siya pauwi, paulit-ulit siyang lumilingon sa likuran. At sa gilid ng masukal na damuhan, hindi niya napansin ang pares ng matang kanina pa nagmamasid. Tahimik, mapagmatyag, at unti-unting nagkakaroon ng interes sa lihim na natuklasan ni Tino. Maghapon na balisa si Tino. Habang nagbubungkal siya sa ibang bahagi ng bukid, pakiramdam niya ay may matang nakasunod sa bawat galaw niya. Kahit ang hangin na dumadampi sa kanyang batok ay tila may dalang babala. Hindi siya nagkamali. Pagsapit ng hapon, habang pauwi siya sakay ang pagod na si Berto sa gilid ng pilapil, napansin niya ang bakas ng mga yabag malapit sa punso. Hindi iyon kanya. Hindi rin iyon bakas ng karaniwang magsasaka sa baryo. Huminto si Tino. Dahan-dahan siyang lumuhod upang masuri ang lupa. Sariwa pa ang mga yapak at malinaw na may taong nagpunta roon. Kamakailan lamang. Nanikip ang kanyang dibdib. Agad niyang binalingan ang punso. Tahimik ang mga langgam. Ngunit may kakaibang ayos ang kanilang galaw. Mas dikit-dikit ang hanay na parabang mas nagbabantay kaysa dati. At ang malaking langgam, nakapwesto sa tuktok ng bato, nakaharap sa direksyong tinutukoy ng mga yapak. Napabuntong hininga si Tino. Huli na! Mahina niyang bulong. Kinagabihan, habang siya ay nagsasaing sa kubo, muling may kumatok sa kanyang pinto. Mas malakas ngayon. Mas tiyak. Alam na niya kung sino. Dahan-dahan siyang lumapit at nagbukas. Si Lando nga. Ngunit hindi na ito ang palangiting Lando na dumalaw kagabi. Mas matalim ang tingin nito ngayon. Mas mapanuri. Tino, sabi nito, tila kaswal ngunit may laman ang tinig. Napadaan ako sa bukid mo kanina. Hindi sumagot si Tino. Tahimik lang siyang nakatingin. Ngumisi si Lando. May kakaiba roon. Nanatiling kalmado ang mukha ni Tino kahit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Talaga? Maikli niyang sagot. Lumapit ng bahagya si Lando. Alam mo, patuloy nito, matagal na akong nakatira sa baryong ito at kabisado ko ang galaw ng lupa. Saglit itong tumigil, saka marahang bumulong. May nakita akong punso na kumikislap. Nalamig ang batok ni Tino. Tahimik ang ilang segundo sa pagitan nila. Pagkatapos ay tuwid na tumingin si Tino sa mata ni Lando. Maraming punso sa bukid, mahinahon niyang sabi. Ngunit hindi umatras si Lando. Sa halip, lalo itong ngumiti, ang ngising may halong kasakiman. Ganun ba? Sabi nito. Kung wala lang pala, baka pwede akong bumalik doon bukas. Doon na tuluyang tumigas ang panga ni Tino. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw na sa kanya. Hindi lang kayamanan ang kanyang natuklasan, kundi isang lihim na maaari ring magdala ng kapahamakan. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang lalaki sa pintuan ng kubo. At sa gabing iyon, alam ni Tino, kailangan na niyang pumili kung paano niya poprotektahan ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi agad umalis si Lando. Nanatili itong nakatayo sa harap ng kubo, ang mga matay tila nag-uukit ng lihim mula kay Tino. Mabigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng pagdududa at tahimik na hamon. Ngunit hindi nagpatalo si Tino. Nanatili siyang kalmado sa labas kahit sa loob ng dibdib niya ay malakas ang pintig ng kaba. Alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring mawala ang lahat. Sa wakas, bahagyang tumawa si Lando. Isang tunog na walang init. Sige, Tino, sabi nito. Magkikita pa tayo. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo sa dilim. Ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ni Tino. Sa halip, lalo lamang itong bumigat. Maingat niyang isinara ang pinto at naupo sa gilid ng mesa. Matagal siyang nakayuko, nakatitig sa sahig na kawayan ng kanyang kubo.
Hindi na sapat ang manahimik. Hindi na sapat ang umasa. Kung pababayaan niya ito, tiyak na babalikan ni Lando ang punso. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang kayamanan ang mawawala. Maaaring pati ang biyaya. Huminga ng malalim si Tino at tumayo. Kinuha niya ang maliit na lata na nakabaon sa sahig at inilabas ang natitirang butil ng ginto. Ilang sandali niya itong pinagmamasdan. Hindi ako pwedeng maging sakim, mahina niyang sabi. Naalala niya ang pakiramdam noong hinipo siya ng malaking langgam. Ang tahimik na babala, ang paalalang huwag abusuhin ng biyaya. Unti-unti, nabuo ang kanyang pasya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo siya sa bukid. Tahimik ang paligid. Ang hamog ay nakapatong pa sa mga dahon ng palay. Paglapit niya sa punso, naroon na naman ang malaking langgam nakapwesto sa ibabaw ng bato na parabang alam na darating siya. Lumuhod si Tino. Marahan niyang inilapag sa paanan ng punso ang isa sa mga butil ng ginto, ang hindi pa niya nagagamit. "Hindi ko kayo lolokohin," bulong niya. "Kukuha lang ako kung ano ang kailangan." Tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos, gumalaw ang malaking langgam. Dahan-dahan itong bumaba at hinipo ang butil gamit ang antena nito. Sandali itong tumigil sa kamarahang itinulak ang butil palapit kay Tino. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang tugon. Parang pahintulot. Kasabay nito, napansin niya ang isa pang kumikislap na butil na unti-unting inilalabas ng mga langgam mula sa loob ng punso. Mas maliwanag. Mas buo. Napabuntong hininga si Tino. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang biyaya ay hindi basta kinukuha. Ito ay ipinagkakaloob sa marunong rumespeto. Mahigpit niyang hinawakan ang bagong butil at tumayo. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may gumalaw sa malayong damuhan. Isang anino. At kahit hindi niya pa nakikita ng malinaw, alam na niya kung sino ang nagbabantay mula sa dilim. Hindi pa tapos ang laban. Hindi na nagkunwari si Tino. Habang pauwi siya mula sa punso, ramdam na ramdam niya ang matang nakasunod sa kanyang likuran. Mabagal ang kanyang lakad, ngunit alerto ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Pagdating sa kubo, hindi siya agad pumasok. Sa halip, umupo siya sa bangkong kawayan sa labas at kunwari nag-ayos ng tali ni Berto. Ngunit ang totoo, naghihintay siya. At hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa likod ng punong santol sa gilid ng bakuran, dahan-dahang lumitaw si Lando. Umisi ito. "Matulis ka rin pala, Tino," sabi nito. Hindi nagulat si Tino. Tumingin lang siya ng tuwid sa lalaki. "Matagal ka nang sumusunod," mahinahon niyang sagot. Lumapit si Lando. Ang mga mata'y kumikislap, hindi ng hiwaga, kundi ng kasakiman. "Diretsuhin na natin," sabi nito. "Anong meron sa punso?" Tahimik si Tino. Hindi siya nagmadali sumagot. Sa loob-loob niya, muling bumalik ang pakiramdam noong hinipo siya ng malaking langgam, ang tahimik na babala, ang paalalang huwag ipagsabi. Huminga siya ng malalim. "Wala kang dapat pakialaman doon," matatag niyang sabi. Sandaling tumigas ang mukha ni Lando. Pagkatapos ay tumawa ito. Ngunit walang saya sa tunog. "Ganun ba?" sabi nito. "Kasi kung wala lang, bakit parang binabantayan mo?" Hindi sumagot si Tino. Mas lalo lamang tumalim ang tingin ni Lando. "Alam mo," patuloy nito, mas mababa ang boses, "marami na akong nakitang tulad mo. Biglang may pera, biglang may biyaya." Lumapit pa ito ng isang hakbang. "Pero tandaan mo, ang kayamanang tinatago, mas lalong hinahabol." Mahigpit ang panga ni Tino, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tuwid siyang tumayo. "Lando," mahinahon ngunit matigas niyang sabi, "kung ano man ang iniisip mo, mali ka." Tahimik ang ilang segundo.
Pagkatapos ay napangisi si Lando, isang ngising nagbabanta. "Sige," sabi nito. "Tingnan na lang natin." Tumalikod ito at naglakad palayo. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin, lumingon ito at nagsabi, "Bukas, babalikan ko ang bukid mo." Naiwang nakatayo si Tino sa bakuran. Mabigat ang dibdib. Ngayon ay sigurado na siya. Darating ang araw na susubukin ang kanyang katapatan at ang lihim ng mahiwagang langgam. At sa pagkakataong iyon, maaaring hindi na sapat ang tahimik na pag-iingat. Hindi na mapakali si Tino buong maghapon. Habang nagkukumpuni siya ng sirang bahagi ng bakod, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Lando. Hindi yon basta banta. Kilala niya ang lalaki. Kapag may pinupuntirya, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Pagsapit ng dapit hapon, nagpasya si Tino. Hindi niya hihintayin ng bukas. Kinuha niya ang kanyang lumang itak at ang gasera sa katahimik na nagtungo sa bukid habang papalubog ang araw. Mabagal ang kanyang hakbang, ngunit buo ang pasya. Pagdating sa punso, naroon na naman ang malaking langgam. Nakaharap ito sa direksyon ng daraanan, tila alam na may paparating na panganib. Lumuhod si Tino. "May babalik dito mamaya," mahina niyang sabi. "Hindi kita pababayaan." Hindi siya umasa ng sagot. Ngunit gaya ng dati, gumalaw ang malaking langgam at marahang hinipo ang lupa gamit ang mga antena nito. Unti-unti, nagbago ang kilos ng mga langgam sa paligid. Mas mabilis, mas organisado, mas parang handang lumaban. Nanlamig ang batok ni Tino. Pakiramdam niya ay hindi lamang siya ang nagbabantay ngayong gabi. Umupo siya sa lilim ng punong mangga, ilang dipa mula sa punso. Pinatay niya ang ilaw ng gasera upang hindi mahalata ang kanyang presensya. Tahimik ang gabi. Lumalim ang dilim at lumipas ang mga oras. Hanggang may mahinang kaluskos mula sa pilapil. Unti-unting tumalim ang mga mata ni Tino. May aninong gumagalaw sa pagitan ng damuhan. Dahan-dahan, maingat, at hindi nagtagal, luminaw ang anyo. Si Lando, may dala itong pala. Mahigpit na kumuyom ang kamay ni Tino sa hawak na itak. Tahimik siyang nanatili sa pwesto, pinapanood ang bawat galaw ng lalaki. Lumapit si Lando sa punso, palingalinga sa paligid. Nang matiyak nitong walang tao, itinaas nito ang pala. Ngunit bago pa ito makapaghukay, biglang kumilos ang lupa sa paligid ng punso. Napaatras si Lando. Mula sa mga siwang ng lupa, sabay-sabay na lumabas ang daan-daang langgam, mas marami kaysa sa nakita ni Tino noon. At sa gitna nila, ang malaking langgam, nakataas ang katawan, tila isang tunay na bantay. Nanlaki ang mata ni Lando. "Ano to?" bulong niya. Hindi pa siya nakakahuma nang biglang nagkagulo ang lupa sa paanan niya. Ang mga langgam ay mabilis na umikot sa kanyang mga paa, paakyat, paikot, hindi nangangagat, ngunit malinaw ang babala. Napaatras si Lando, halos matisod. "Buwisit!" sigaw niya, sabay pagpag sa pantalon. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas si Tino. Tahimik, matatag. "Sabi ko sa'yo," malamig niyang wika. "May bantay ang punso." Nagkatinginan ang dalawang lalaki sa gitna ng madilim na bukid. At sa gabing iyon, malinaw na hindi basta kayamanan ang pinoprotektahan ni Tino, kundi isang hiwagang handang lumaban para sa kanya. Sandaling natigilan si Lando. Ang yabang na kanina'y buo sa kanyang tindig ay tila nabawasan sa harap ng nagkakagulong mga langgam. Patuloy ang pag-ikot ng mga ito sa paligid ng kanyang paa. Hindi nangangagat, ngunit sapat upang ipadama na hindi siya malugod na tinatanggap. Mabilis siyang umurong ng ilang hakbang. "Panakot lang to," pilit niyang sabi.
bagaman may bahid na ng kaba ang kanyang boses. Tahimik na nakatayo si Tino sa lilim, mahigpit ang hawak sa kanyang itak ngunit hindi ito itinataas. Hindi niya kailangang manakot. Ang mismong paligid na ang gumagawa noon. Ang malaking langgam ay nakapwesto sa tuktok ng punso, nakaharap kay Lando, tila isang maliit ngunit matibay na bantay. Humigpit ang panga ni Lando. "Anong kalokohan to, Tino?" Tanong niya, pilit ibinabalik ang dating tikas. Hindi agad sumagot si Tino. Iilang sandali muna siyang tumingin sa punso bago marahang nagsalita. Hindi lahat ng bagay sa lupa dapat galawin. Tahimik ang gabi matapos ang kanyang mga salita. Napasinghal si Lando. "Pinagloloko mo ba ako?" sabi nito, ngunit halata na ang pag-aatubili sa kanyang tinig. Sa paanan niya muling gumalaw ang lupa. Mas marami pang langgam ang lumabas at nagsimulang bumuo ng mas makapal na hanay sa pagitan niya at ng punso. Hindi na iyon simpleng pananakot. Babala na iyon. Unti-unting umatras si Lando. 1, 2, 3 hakbang. Hindi siya tumalikod agad, ngunit malinaw na nagbago ang ihip ng hangin. Ang kaninang kasakiman sa kanyang muka ay napalitan ng malamig na pagsusuri. "Tino," mababa niyang sabi, "hindi pa tayo tapos." Hindi na sumagot si Tino. Tahimik lang siyang nakatayo. Ilang sandali pa, tuluyan nang tumalikod si Lando at naglakad palayo sa dilim ng pilapil. Ngunit kahit lumalayo ang kanyang anyo, ramdam ni Tino na hindi pa ito sumusuko. Matagal na nakatitig si Tino sa direksyong pinuntahan ng lalaki, hanggang sa tuluyan itong mawala. Saka lamang siya lumapit sa punso. Unti-unting bumalik sa normal ang galaw ng mga langgam. Ang malaking langgam ay marahang bumaba mula sa bato at saglit na hinipo ang lupa sa paanan ni Tino. Napabuntong hininga siya. "Salamat," mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw na sa kanya. Hindi lang siya ang nagbabantay sa lihim na ito. Ngunit alam din niyang hindi pa ito ang wakas. Dahil ang taong tinaboy ng takot ay kadalasang bumabalik na may mas mabigat na balak. 3 araw na ang lumipas mula nang umatras si Lando. Ngunit hindi bumaba ang bantay ni Tino. Sa bawat paggising niya, una niyang tinitingnan ang bukid. Sa bawat dapit hapon, dinadaanan niya ang punso. At sa bawat gabi, mas magaan na ang kanyang hakbang, ngunit mas matalas ang kanyang pakiramdam. Tahimik ang baryo. Masyadong tahimik. At iyon ang mas lalong nagpapabahala sa kanya. Isang umaga, habang pinapakain niya si Berto sa likod ng kubo, may dumaan na 2 lalaki sa pilapil, mga hindi niya kilala. Saglit lang ang tingin ng mga ito sa kanyang bukid, ngunit sapat iyon upang kumirot ang kanyang dibdib. Hindi iyon karaniwan. Pagdating niya sa punso kinahapunan, agad niyang napansin ang kakaiba. Mas marami ang langgam. Mas makapal ang kanilang hanay sa paligid ng punso. At ang malaking langgam, nakaharap sa direksyong papunta sa baryo. Parang may inaabangan. Lumuhod si Tino. "Anong paparating?" mahina niyang tanong. Hindi siyempre sumagot ang nilalang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may napansin siya sa lupa. Isang manipis na bakas ng yapak na hindi kanya. Sariwa. At hindi lamang isa. Nanikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at sinuyod ng tingin ang paligid ng bukid. Walang tao. Walang galaw. Pero malinaw ang mensahe. Hindi na nag-iisa si Lando sa kanyang pagnanais. Kinagabihan, hindi natulog si Tino. Sa loob ng kubo, maingat niyang inayos ang kakaunti niyang ari-arian. Itinabi niya ang perang naipon mula sa mga butil ng ginto. Hindi para itago, kundi para paglaanan ng tama. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang isip. Kung ang biyayang ito ay mananatili lamang para sa kanya, lalo lamang itong aakit ng kasakiman.
Ngunit kung magagamit niya ito ng tama, baka mabago ang lahat. Maya-maya, tumayo siya at tumingin sa bintana patungo sa bukid na natatakpan ng dilim. Mahina siyang nagsalita. Hindi ko hahayaang masayang ang tiwalang ibinigay ninyo. Sa labas, bahagyang gumalaw ang damuhan sa direksyon ng punso. Tila ba may nakarinig? At sa gabing iyon, habang ang iba ay natutulog sa katahimikan ng baryo, si Tino ay nagsimulang maghanda. Hindi lamang para protektahan ang lihim, kundi para gamitin ang biyaya sa paraang hindi niya kailanman naisip noon. Pagsikat ng araw, ibang Tino ang bumangon mula sa banig. Hindi na ang dating binatang sunod lamang sa agos ng hirap, kundi isang lalaking may malinaw ng pasya. Matagal siyang nakaupo sa gilid ng kubo habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na bukid. Ang hamog ay kumikislap sa mga dahon ng palay at sa di kalayuan ay tahimik na nakatayo ang punso ng mga langgam. Doon nagsimula ang lahat. At ngayon, doon din magsisimula ang pagbabago. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bitbit ang maliit na supot ng naipong pera mula sa mga butil ng ginto. Nagtungo siya sa bayan. Ngunit hindi tulad ng una, hindi na siya nag-atubili sa pagpasok sa mga tindahan. Alam na niya ang gagawin. Una siyang dumiretso sa tindahan ng binhi. "Magandang umaga, Tino." Bati ng tindero na ngayoy mas magiliw ang tono. "Mukhang may balak ka ah." Tumango si Tino. "Oo, kailangan ko ng mas matibay na binhi ng palay at kaunting pataba." Nagtaas ng kilay ang tindero ngunit agad ding ngumiti. Hindi na tulad noon na utang ang hinihingi ni Tino. Ngayon, bayad na agad. Matapos noon, dumaan siya sa pandayan upang ipaayos ang lumang araro. Sumunod ang pagbili ng bagong lubid para kay Berto at ilang gamit sa bukid na matagal na niyang ipinagpapaliban. Hindi marangya, pero sapat para magsimulang magbago ang takbo ng kanyang ani. Pagsapit ng tanghali, pauwi siya sa bukid na mas mabigat ang dala, ngunit mas magaan ang dibdib. Pagdating niya sa punso, hindi siya dumiretso sa kubo. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng mga langgam. Nakahanda na naman ang malaking langgam sa ibabaw ng bato, tila sinusubaybayan ang kanyang pagbabalik. Maingat na inilabas ni Tino ang isang maliit na butil ng kanin mula sa kanyang supot at marahang inilapag malapit sa punso. "Hindi lang ako kukuha," mahina niyang sabi. "Magbibigay din ako." Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos, gumalaw ang malaking langgam. Bumaba ito at nilapitan ang butil ng kanin, saka marahang hinipo gamit ang antena nito. Unti-unting lumapit ang iba pang langgam. Tahimik, organisado, at sa unang pagkakataon, napansin ni Tino ang kakaibang pagbabago sa hangin sa paligid ng punso. Mas banayad, mas magaan. Parang nasiyahan ng mga bantay. Napangiti si Tino, bahagya ngunit totoo. Tumayo siya at nagsimulang magtrabaho sa bukid. Maghapon siyang nagbungkal, nagtanim at nagayos ng pilapil. Mas masigla kaysa dati. Sa bawat bagsak ng kanyang araro, may bagong lakas sa kanyang mga braso. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, sa malayong bahagi ng pilapil, may dalawang aninong muling nagmasid. Tahimik, mapagmatyag, at ngayong may malinaw ng pagbabago sa buhay ni Tino, mas lalo lamang nagiging mainit ang mata ng mga taong may balak. Hindi pa tapos ang unos. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, handa na si Tino. Mabilis kumalat ang usap-usapan sa baryo. Sa loob lamang ng ilang linggo, napansin ng mga tao ang pagbabago sa bukid ni Tino. Ang dating tuyot at maputlang lupa ay unti-unting nagiging luntian. Mas maayos ang pilapil, mas matibay ang bakod at mas masigla ang dating tahimik na kubo. Hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ng mga taga-baryo. Parang biglang sinuwerte si Tino, bulong ng ilan. "May sikreto yan," sabi ng iba.
Tahimik lamang si Tino sa gitna ng mga bulong-bulungan. Tuloy lang ang kanyang trabaho. Gising bago magbukang liwayway, uwi kapag dapit hapon na. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, nararamdaman niyang umiinit ang paligid. Isang hapon, habang nagdidilig siya sa bagong tanim na palay, napansin niyang may mga yabag muli malapit sa hangganan ng kanyang lupa. Hindi na ito ang unang beses. Dahan-dahan siyang tumayo at sinuyod ng tingin ng damuhan. Walang tao. Pero malinaw ang bakas. Mahigpit ang hawak niya sa timba habang dahan-dahan siyang lumapit sa punso. Naroon ang malaking langgam. Ngunit ngayon, mas mataas ang tindig nito. Mas alerto. At ang hanay ng mga maliliit na langgam ay mas makapal kaysa dati. Parang isang buhay na pader sa paligid ng kanilang lungga. Lumuhod si Tino. May gumagalaw na naman. Mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, may napansin siya. Sa gilid ng pilapil, halos natatakpan ng damo, may maliit na piraso ng pulang tela na nakasabit sa sanga. Hindi iyon kanya. Hindi iyon basta napadpad lang. Palatandaan iyon. Nanikip ang dibdib ni Tino. May nagmamarka na ng kanyang lupa. Mabilis niyang tinanggal ang tela at mahigpit na kinuyom. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi na simpleng pag-uusisa ang nangyayari. May nagbabalak. Kinagabihan, habang kumakain siya sa kubo, mas maingat na ang bawat galaw niya. Hindi na niya inilalabas ng madalas ang mga butil ng ginto. Hindi na rin siya basta pumupunta sa bayan. Ngunit kahit anong ingat, may mga matang hindi niya nakikita. Sa kabilang dulo ng baryo, sa loob ng madilim na kamalig, tahimik na nag-uusap si Lando at ang dalawang lalaking matagal nang nagmamasid sa bukid ni Tino. Nakita niyo na? Tanong ni Lando, mababa ang boses. Tumango ang isa. May kakaiba talaga sa punso. Dahan-dahang napangisi si Lando. Bukas ng gabi, sabi niya, tatapusin na natin ang misteryo ni Tino. Sa malayo, sa gitna ng tahimik na bukid, bahagyang gumalaw ang lupa sa paligid ng punso. Tila may nakaramdam sa paparating na panganib. At sa pagkakataong ito, mas mabigat ang unos na paparating. Mabigat ang pakiramdam ni Tino buong araw. Hindi niya may paliwanag, ngunit mula paggising pa lamang niya ay may malamig ng kutob na nakadikit sa kanyang dibdib. Masyadong tahimik ang paligid, masyadong payapa ang hangin. At sa karanasan niya nitong mga nakaraang linggo, alam niyang ang ganitong katahimikan ay madalas sinusundan ng gulo. Pagsapit ng dapit hapon, hindi na siya umuwi agad. Sa halip, nagtungo siya sa punso at doon naghintay sa lilim ng punong mangga gaya ng ginawa niya noon. Ngunit ngayon, mas handa siya. Nasa tabi ang kanyang itak at patay ang ilaw ng gasera. Hindi siya nagkamali. Lumalim ang gabi at dumating ang kaluskos. Isaya, 2, 3 anino ang dahan-dahang lumitaw sa pilapil. Nanikip ang panga ni Tino. Si Lando, kasama ang 2 lalaki. May dala silang pala at sako. Tahimik na lumapit ang 3 sa punso, palinga-linga sa paligid. Ngunit hindi nila napansin ang matang nagmamasid mula sa dilim. "Oh, eto na yon," bulong ni Lando. "Bilisan nyo." Itinaas ng isa ang pala. Ngunit bago pa ito bumagsak, biglang umuga ang lupa. Napahinto ang 3. "Hoy, naramdaman mo yon?" sabi ng isang lalaki. Hindi pa sila nakakahuma nang sabay-sabay na kumilos ang paligid ng punso. Mula sa lupa, sa masiwang, sa ilalim ng damuhan, lumabas ang napakaraming langgam. Mas marami kaysa dati. Mas mabilis. Mas organisado. Parang isang alon na buhay. Napaatras ang 2 kasama ni Lando. "Lando, parang hindi to normal." Huli na. Sa gitna ng nagkakagulong mga langgam, lumitaw ang malaking langgam. Nakataas ang katawan, tila isang maliit ngunit mabagsik na bantay. Sa dilim,
Kumikislap ang katawan nito. Doon na lumabas si Tino mula sa lilim. Tahimik. Matatag. Sabi ko sa'yo, malamig niyang wika. Huwag mong galawin ang punso. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Sa unang pagkakataon, may bahid ng tunay na pag-aalinlangan sa mukha ni Lando. Ngunit hindi pa rin ito umatras. Panakot lang to. Sigaw niya, pilit matapang. Muli niyang inangat ang pala. At sa sandaling iyon, biglang kumapal ang kumpol ng mga langgam sa kanyang paanan. Mabilis na umikot sa kanyang sapatos at pantalon. Hindi sila nangangagat. Pero malinaw ang babala. Napamura si Lando at napaatras. Ang dalawang kasama niya ay tuluyan ng umurong. Lando, tama na to. Mahigpit ang panga ni Lando habang nakatitig kay Tino. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, mabagal siyang umatras. 1, 2, 3 hakbang. Hindi pa tapos to. Malamig niyang sabi bago tuluyang tumalikod. Mabilis na naglaho sa dilim ang tatlo. Matagal na nakatayo si Tino sa bukid. Unti-unting bumalik sa normalang galaw ng mga langgam. Ang malaking langgam ay marahang bumaba sa bato, tila muling nagbabantay. Napabuntong hininga si Tino. Alam niyang nanalo siya ngayong gabi. Pero alam din niyang ang mga taong tinaboy ng hiwaga ay kadalasang bumabalik na may mas mabigat na galit. At ang susunod na pagbalik, mga tao ay nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Hindi naging payapa ang baryo matapos ang gabing iyon. Pagamat walang hayagang nagsasalita, kumalat ang bulong-bulungan. May nakakita raw ng 3 lalaking nagmamadaling umalis sa bukid ni Tino. May nagsabing tila may kung anong gumalaw sa lupa. May iba namang nagkunwaring walang alam. Pero mas tumatagal ang tingin sa bukid ni Tino kapag napapadaan. Tahimik lang si Tino. Mas lalo niyang hinigpitan ang pag-iingat. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, hindi katahimikan ang namayani. Sa loob ng madilim na kamalig ni Lando, mabigat ang hangin. Galit ang nangingibabaw. Pinahiya niya tayo, mariing sabi ng isa sa mga kasama. Tahimik si Lando, ngunit mahigpit ang kanyang panga. Ang mga mata niya ay hindi na lamang mapanuri. May halong matinding pagnanasa. Hindi na simpleng usisa. Kasakiman na. Hindi lang basta punso yon, mababa niyang sabi. May tinatago si Tino. Lumapit ang isa. Anong gagawin natin? Matagal na tumahimik si Lando bago sumagot. Kung hindi natin makuha sa hukay, dahan-dahan niyang sabi, sa ibang paraan natin kukunin. Samantala, sa bukid, abala si Tino sa pag-aayos ng pilapil nang mapansin niya ang isang batang lalaki na nagmamadaling papalapit. Hingal na hingal ito. Kuya Tino! Tawag ng bata. Tumayo si Tino. Anong nangyari? Huminga ng malalim ang bata. May mga taong nagtatanong tungkol sa iyo sa baryo. Kay Lando daw sila nakikitang kasama. Nanikip ang dibdib ni Tino. Tahimik siyang tumingin sa malayo, sa direksyon ng baryo. Unti-unti nang lumilinaw ang plano ng mga kalaban. Hindi na lang ang punso ang target. Siya na. Pagdating niya sa punso kinahapunan, agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga langgam. Mas mabilis, mas alerto, at ang malaking langgam ay nakaharap sa direksyon ng kanyang kubo. Hindi sa pilapil. Nanlamig ang batok ni Tino. Ako na ang pakay nila. Mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw na sa kanya. Ang tunay na laban ay hindi na lang tungkol sa kayamanan, kundi sa kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya at sa papalapit na unos. Mga tao ay maaaring may kailangan siyang isakripisyo. Hindi na naghintay si Tino. Kinagabihan ding iyon matapos niyang marinig ang babala ng batang naghatid ng balita
Naupo siya sa loob ng kanyang kubo at tahimik na nag-isip. Sa labas, maririnig ang banayad na huni ng kuliglig, ngunit sa kanyang dibdib, parang may unos na umiikot. Hindi na sapat ang magbantay lamang. Kung magpapatuloy ang kasakiman ni Lando, darating ang araw na hindi na kayang pigilan ng mga langgam ang gulo. At kapag nangyari iyon, maaaring madamay ang buong baryo. Ayaw iyon ni Tino. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na supot ng mga butil ng ginto. Matagal niya itong tinitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, nagtungo siya sa punso. Tahimik ang paligid. Ngunit gaya ng dati, naroon ang malaking langgam, tila naghihintay. Lumuhod si Tino. May kailangan akong gawin, mahina niyang sabi. Maingat niyang inilabas ang kalahati ng naipon niyang butil ng ginto at marahang inilapag sa paanan ng punso. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos, unti-unting lumapit ang malaking langgam. Hinipon nito ang mga butil. Saglit, tahimik, at sa unang pagkakataon, napansin ni Tino ang kakaibang pagbabago sa lupa sa paligid. Parang bahagyang umaliwalas ang hangin at ang galaw ng mga langgam ay naging mas banayad. Parang pag-unawa, napabuntong hininga si Tino. Hindi ko hahayaang maging dahilan ito ng gulo, bulong niya. Tumayo siya at tumingin sa malawak niyang bukid, ang lupang unti-unti nang bumabangon kasabay ng kanyang kapalaran. At doon nabuo ang kanyang pasya. Sa mga sumunod na araw, tahimik siyang kumilos. Hindi niya ipinagyabang, hindi niya ipinaalam. Ngunit isa-isa niyang inayos ang mga bagay na matagal nang kulang sa baryo. Ipinagawa ang sirang poso sa gilid ng daan, tumulong sa pagbili ng binhi para sa ilang kapwa magsasaka, at nagpaayos ng bahagi ng pilapil na matagal ng problema ng komunidad. Hindi alam ng karamihan kung saan galing ang tulong, pero napansin nila ang pagbabago. At kasabay ng unti-unting pagbuti ng baryo, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ni Tino. Ngunit sa kabilang dulo ng nayon may isang lalaking lalo lamang nagdilim ang loob. Si Lando. Mahigpit ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ang mga pagbabagong hindi niya maunawaan. May tinatago ka pa rin, Tino? Mababa niyang bulong. At sa gabing iyon, habang ang baryo ay unti-unting nakikinabang sa kabutihan ng isang dating dukha, may isang puso ang lalong nilamon ng kasakiman. Dumating ang panahon ng anihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bukid ni Tino ay hitik sa ginintuang palay. Sa bawat hagod ng hangin, tila sumasayaw ang mga uhay, parang nagpapatunay na ang lupaing minsang tuyot ay muli nang nabuhay. Hindi lamang si Tino ang nakapansin. Buong baryo ang nakakita. Ang dating tahimik at kapos na magsasaka ay ngayoy may masaganang ani, maayos na kubo at bukas palad na pagtulong sa kapwa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Walang yabang, walang pagmamataas. Isang umaga, habang abala ang mga magsasaka sa anihan, dahan-dahang lumapit si Lando sa gilid ng bukid. Hindi na ito ang dating mayabang na lalaki. Pagod ang muka, mabigat ang mga mata. Matagal itong nakatayo roon bago nagsalita. Tino. Huminto si Tino sa paggapas at marahang lumingon. Tahimik ang ilang sandali sa pagitan nila. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Lando. Matagal kitang binantayan. Diretsong sabi nito. Akala ko, may tinatago kang kayamanan na pwede kong angkinin. Hindi nagsalita si Tino. Pinakinggan lang niya. Ilang saglit pa, nagpatuloy si Lando. Mas mababa na ang tinig. Pero ngayon, nakikita ko na. Napatingin ito sa malawak na bukid, sa mga magsasakang nagtatawanan habang nag-aani
at sa inayos na poso sa gilid ng daan kung saan may mga batang nagsasalukan ng tubig. Hindi lang pala ginto ang meron ka. Tahimik na ngumiti si Tino. Bahagya, ngunit totoo. Hindi naman talaga yon ang mahalaga, mahinahon niyang sagot. Huminga ng malalim si Lando. Sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata, tanging pagod at kaunting hiya. Kung hihingi ako ng tulong, mabigat niyang sabi, may pag-asa pa ba? Matagal na tumingin si Tino sa kanya. Naalala niya ang lahat, ang paniniktik, ang banta, ang tangkang pagsalakay. Ngunit naalala rin niya ang tahimik na babala ng malaking langgam. Huwag maging sakim, huwag maging malupit. Gamitin ang biyaya ng tama. Dahan-dahang tumango si Tino. May pag-asa pa, sabi niya. Sa sandaling iyon, parang gumaan ang hangin sa paligid. Sa di kalayuan, sa gilid ng pilapil, tahimik na nakamasid ang malaking langgam sa ibabaw ng bato. Tila isang bantay na nakontento sa naging wakas ng pagsubok. Lumipas ang mga buwan, mas lalo pang umunlad ang baryo. At si Tino, ang dating dukha na walang swerte, ay nanatiling simple ang pamumuhay, ngunit may pusong mas mayaman kaysa sa anumang ginto sa ilalim ng lupa. Dahil sa huli, natutunan niya ang lihim na hindi kayang sukatin ang timbangan. Ang tunay na yaman ay hindi ang kayamanang itinatago, kundi ang biyayang marunong magbahagi. Wakas.